Hi mga ka-life at ka-dreams. Magandang buhay sa ting lahat. I hope na feeling lucky tayo today. Of course, dahil ang life ay naipagpapatuloy natin at everyday okay lang tayo. And now I'm here again. Alam niyo ba na may siyam na pinakamaswerteng hayop? Ang Feng Shui? Alamin na nga natin kung ano ang mga ito. Ang Feng Shui ay isang sinaunang Chinese practice sa pag-arrange ng mga space para mag-promote ng harmony at positive energy. Nakalimitan ay may kinalaman sa symbolic animals na pinaniniwalaang umakit ng swerte, kasaganaan at protection. Nangunguna na dito, ang dragon, isa sa pinakamakapangyarihang symbol. Sa Feng Shui, ang dragon na nagre-represent sa lakas, protection at sigla, kadalasang inilalarawan bilang isang mabangis ngunit mabait na nilalang. Ang dragon ay pinaniniwalaang nagtatanggal ng negative energy at umaakit ng kasaganaan. Ang isang dragon figurine na inilagay sa silangang bahagi ng bahay o opisina ay nag-aanyaya ng swerte at enerhiya sa space. Ikalawa ay ang phoenix. Sa Feng Shui, ang phoenix ay sumisimbolo sa muling pagsilang, pagbabago at opportunity. Kadalasang ipinipair siya sa dragon bilang simbolo ng balance sa pagitan ng yin at yang energies. Ang phoenix ay kumakatawan sa katatagan at pag-asa. Ang paglalagay naman ng phoenix na figurin sa timog na part ng iyong bahay ay tunay na makakaakit ng recognition, katanyagan at mga bagong simula. Ikatlo, tortoise o pawikan. Ang pawikan ay isang simbolo ng mahabang buhay, katatagan at proteksyon din. Ang presence nito sa Feng Shui ay pinaniniwalaang nagbibigay ng energy at nagbibigay ng feeling pamparelax. Karaniwan, ang mga pawikan ay inilalagay sa north area ng bahay o garden upang ma-enhance ang swerte sa career at magiging stable ang iyong life. Ang mga metal tortoise na figurin ay lalong popular sa pag-akit ng mga positive energy sa mga larangan ng Feng Shui. Sa living room lang ang best location niya. Huwag ilalagay sa room or dining area ha. Ikaapat, koi na isdam. Sa Feng Shui, ang koi fish ay nagre-represent sa kayamanan at kasaganaan. Kilala sa kanilang katatagan at kagandahan, ang koi fish ay isang kilalang symbol ng Feng Shui sa mga tahanan at opisina. Ang isang aquarium or pond na may koi fish sa southeast sector ay pinaniniwala ang nakakaakit ng kasaganaan at magandang kapalaran at nagpun-promote din ng harmony sa mga relationship. Ikalima, elepante. Ang mga elepante ay kinikilala sa Feng Shui bilang mga simbolo ng karunungan, lakas at proteksyon. Kaya naman ang paglalagay ng mga figurin ng elepante malapit sa pintuan ay tunay na magdadala ng swerte sa sambahayan habang nagbibigay ng proteksyon at energy. Sa ilang mga tradisyon, ang mga elepante na may nakataas na trunks o yung pinaka-nose nila ay lalong maswerte at pinaniniwala ang magdadala ng good fortune at success. Ikanim, kabayo. Ang kabayo ay isang powerful symbol ng bilis, pagtitiis at pagiging malaya. Kadalasang nauugnay sila sa success at progress. Ang mga figurin ng kabayo ay karaniwang inilalagay sa timog na part ng bahay upang makaakit ng katanyagan, pagkilala, at patuloy na pag-improve ng career o negosyo. Para sa mga naghahanap ng progress at kasaganaan, ang kabayo ay nagsisilbing isang nakapagpapalakas na impluensya sa Feng Shui. Swerte din siya pag napanaginipan mo. Watch my video, Numero at kahulugan ng kabayo sa panaginip. Ikapito, Leon. Sa Feng Shui, ang leon ay isang mabangis na tagapagtanggol. Ipinares bilang food dogs o mga estatwa ng leon. Ang mga hayop na ito ay tradisyonal na inilalagay sa mga entrance upang kontrahin at itaboy ang kamalasan. Ang mga leon ay nagdadala ng pakiramdam na confident ka at powerful. Ang paglalagay sa kanila sa tabi ng main entrance ay sinasabing protektahan ang tahanan mula sa mga negatibong impluensya at mapangalagaan ang kapakanan ng mga nasa loob. Ikawalo,
Ang money frog na kadalasang inilalarawan na may barya sa bibig ay isang tanyag na simbolo ng feng shui para sa kayamanan. Ang tatlong paa na palakang ito ay tunay na umaakit ng pera at kasaganaan. Ayon sa kaugalian, inilalagay ito malapit sa entrance ng isang bahay o negosyo, pero dapat nakaharap sa loob upang mas maka-attract ng magandang kapalaran. At ang ikasyam, tiger. Ang tigre sa feng shui ay nagre-represent ng tapang, kapangyarihan at energy. Kilala sa katangian niya as protector, ang tigre ay pinaniniwala ang nagtatanggol laban sa anumang negative at nagpo-promote ng lakas at sigla. Ang paglalagay ng figurin ng tigre sa kanluran o northwest na lugar ng iyong tahanan ay maaaring makaakit ng mga katangiang ito at makatutulong na malampasan ang mga hamon. Sa mga naniniwala dito, ang siyam na hayop na ito ay matagal nang ipinagdiriwang sa feng shui tradition dahil sa kanilang dalang swerte, energy at symbolic meaning. Ang paglalagay ng mga combination nila sa space ng bahay mo, mapa-estatwa man o figurin, mga picture frame o mga symbol. Kaya kung naniniwala ka sa feng shui, mag-collect ka na ng mga ito. At gusto ko nga rin bacon naman, may mag-share sa atin. I hope may mga natutunan kayo sa mga ito. And remember, ang swerte ay nasa ating mga effort dahil tayo ang nagdadala ng life natin. At nasa kamay ng ating creator dahil siya naman ang patuloy na nagga-guide sa atin. Kaya naman, dear followers, sobrang thank you for always watching my videos, ha? Kung di ka pa nakasubscribe, palambing ng isang tap dyan. Like and share din. At again, if you wanna ask something or may topic kang gusto, comment ka sa ibaba at pag-usapan natin. Salamat po. At ingat tayo palagi.